Hello mga ka-legit Dover Gods! Panibagong updates kung saan halos host or tape na mumuro na di umano sa BIR. Ano nga ba ang naging development ng case na kung saan ay pinaimbestigahan ng tape o ng BIR ang Tape Incorporated, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga, matapos nga po na finally ay totoo na talaga ito na nagpaalam na nga po sila ng tuluyan dito po sa GMA Network dahil tinapos na ng GMA yung kanilang tinatawag na black time agreement. Pero may mga lumalabas pong balita sa Billionario.com na sinasabing ayaw daw di umano magsunog ng pera ng Goson. Halos host reportedly shutting down GMA's noontime show that flopped in filing up It Bulaga Boyd. So matapos nga po na mabawi or talaga namang napunta na sa tunay na may-ari ang titulong It Bulaga. Kaya talagang ano yun nila yun pinaglaban nila ng todo dahil yun po, doon po kasi magsisimula yung kanilang fall down. Tama po yung mga legit na mga TVJ defenders na ang ilan sa mga advertisers noon ay nakapirma ng kanilang kontrata under the name of It Bulaga. So, inamin din po ng ilan sa mga online news na pagkatapos nga na mag-exodus ito pong TVJ sa GMA7, kasabay nito ay sinundan sila ng lahat ng mga advertisers. Kaya talagang sinungaling talagang ilan sa mga tape vloggers na nagsasabi na hindi raw sila iniwanan at marami silang advertisement. Talaga masasabi mo hindi talaga galing sa research. GMA Network of Billionario Felipe Goson and Tape Incorporated of convicted child blank Romy Halosos are reportedly looking to ditch the network's noontime show due to poor ratings and heavy expenses. So, yun po yung ilan sa mga nakikitang dahilan dahil sa sobrang taas. Tapos, kung nabalitaan po ninyo, 'di ba? Parang gumawa sila ng history na pinag-usapan po yun at nagkaroon pa ng GC yung mga taong sumali sa kanilang mga palaro, yung mga pag-games nila dun sa noontime program. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa pong nakukuha na mga parang napanalunan nila, 'di ba? Parang may ginawa silang GC. Abante Entertainment editor June Lalin revealed that tahanang pinakamasaya or TP led by former president candidate Isko Moreno along with Paulo Contis, Betong Kasi and Mabi Legaspi and lineup GMA Sparkle Talents might have aired its final episode last Saturday, March 2. So, nabalitaan nating lahat yan. Yan po ay nag-trending at pinag-usapan po yan online. Ang isa lang sa mga concern po ng ilan is yung mga ito pong tinatawag na separation pay at the same time yung mga nadidelay na mga sweldo ng mga empleyado. Hindi lang po ng mga tao sa yung backstage but also ito palang mga host ng TV ay hindi rin po monthly sumisweldo. Yung kanila pong talent fee ay hindi na ibibigay on time. So yun po yung ilan sa mga mga revelasyon ng ilan sa mga empleyado. Kaya pala todo yung iyak-iyak nila doon po sa TikTok na talagang nag-trending. The move to hit reset button came just 2 months after the court ordered GMA and Tape to stop using It Bulaga, whose original creators of Tito Vic and Joey have moved to fill up the noontime slot of TV5 of Billionario Manny B. Pangilinan. The copycat It Bulaga show was hastily launched on June 15 and was rebranded just 2 months ago. So, talagang for the longest time, sabi nga ganon, talagang hindi talaga sila nakabawi doon. Yung kung kailan po nagsimula na umalis ang TVJ under sa Tape Incorporated na kanilang producer, yun po yung umpisa ng pagbagsak ng Tape Incorporated na in denial po silang lahat, maging si Paulo Contis, maging ang lahat ng mga host at empleyadong naroroon, never po silang naglabas ng kanilang hint at never po nilang inamin sa publiko na meron pong refund na naganap nung umalis po ang TVJ under sa umbrella po ng Tape Incorporated.
Pero alam nyo po ba na may mas malala pa dyan? Kasi matapos po na isiwalat ni Tito Sen ang kitaan ng Tape Incorporated, 'di ba? Talagang kumbaga parang na iabiso na rin sa BIR kung totoo bang nagbabayad sila ng tamang buwis. Sabi diyan na nagsagawa na daw di umano ng investigasyon ang motu proprio ang Bureau of Internal Revenue sa kinita ng Television and Production Exponent Tape Incorporated upang maberipika kung tugma ang binabayaran nilang buwis sa totoong kinikita kada taon. Kasi alam naman natin na kahit wala na sa posisyon itong si Tito Sen, syempre he has all the rights para po talagang questionin kung totoo ba talaga na nagbabayad sila ng tama sa buwis. Base sa inihaing infringement case noon ni Tito Vic and Joey De Leon laban sa Tape Incorporated, sa Marikina Regional Trial Court, kanilang binanggit na pumapasok sa bank account ang kumpanyang kontrolado ng mga halusos ang 1.824 billion kada taon or 5.827 billion kada araw na kita ng Itbulaga. Sinabi pa ni Tito Toto noon na dokumentong ito ay nakuha nila sa mga empleyado ng tape. Sabi dyan, nagda-doubt daw di umano kung deklarado ng BIR, ito po yung ilan sa mga pinaglalaban ngayon at talagang dito hindi sila hindi sila makakaligtas sa BIR. Kaya po may investigations na rin na nangyayari ngayon matapos nga na mabalitaan yung patungkol nga sa bagay na ito. Ang arawang kita ng tape ang ginagamit ng basihan ng TVJ sa paghingi ng 17.482 milyong danyo sa kumpanya dahil sa pag-ere ng 3 araw na replay ng Itbulaga sa GMA 7 mula nang umalis ang tatlo at ang Dover Cad sa programa noong May 31, 2023. So ibig sabihin yung case po o yung kanila pong investigation na ginagawa ng BIR, still kahit po wala na sila sa posisyon, wala na po sila sa Itbulaga, ay nangyayari pa rin yung investigasyon. So pag napatunayan ng BIR na sila po ay hindi tamang magbayad ng buwis, maaari din po silang mag-penalty na naman. Another payment na naman dahil ito na naman po yung isa sa mga magpapalubog ng husto. Kumbaga parang lumubog na mas dadapa pa dahil po dun sa mga bagay na hindi natin kontrolado. And that is rule of ng Pilipinas yan, na kapag hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, maaaring ikaw ay makasuhan or maaaring ikaw ay talagang forcefully pagbabayarin ka. So isa na naman panibagong dagok ito sa pamilya ng halusos. So abangan natin yan sa mga susunod na updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dark Eds TV. God bless everyone!